Hello, hi guys! This is Joanna from FW. Dati nang dumidiskarte naman sa Pilipinas. Welcome sa ating mini vlog, Master Bedroom Makeover Part 2. Itong araw na nga pong ito ay nag-start na po yung ating pintor na mag-skim coat dito sa ating master bedroom. Bali, dalawa po silang pumasok ngayon para mag-skim coat ng ating pader. Yan po ay naka-rough ha, hindi katulad nung mga ibang kwarto natin na finish na siya tapos nag-skim coat pa kaya nagbakbakan. So ito guys, kapag ganitong rough, mas maganda yung i-skim coat kasi kapit na kapit po talaga yung skim coat natin. Sabi nga nitong ating mga pintor, 2 patong daw po yung gagawin nila dyan. Yung unang patong pa nga lang ng skim coat ay inabot na ng 2 bag ng skim coat guys. 520H po ang ginagamit natin ay Del Mundo. Ay hindi, Mundo pala, Mundo na skim coat. Yung ating palang kisame ay ipapapaint din natin yan guys. Sama na yan dun sa pina-estimate natin na materyales na 8,000 pesos. Pati yung kisame po. Kaya 6 na bag ng skim coat yung pinabili nila. Para din po kasi yun sa ating kisame. Kasi marami daw yung mga butas-butas, maraming hahabulin kasi yung mga toks niyan is nakalabas yung mga ulo. So, kailangan kasi mapapantay talaga siya. Ngayon, madami akong nalalaman sa pagpipintura. Hindi katulad nung ginagawa namin ni Papa Alin na pag-DIY dito sa bahay. Tatawa na lang talaga ako sa mga pinaggagawa namin noon. Mas nakita nila yung pader namin sa labas. Pinagtatawanan nila kami. Ang dami daw kasing bukol-bukol, parang hindi minasilya. Kung kayo nga makakapunta dito sa aming bahay, makikita nyo talaga guys. Ang daming mga pintor, yung mga may alam talaga na pumupuna dito sa aming pader. Kaya nga ngayon ay kumausap na kami ng mga talagang marunong sa paggaganito. Although medyo mahal kasi nga 700 per day sila tapos 2 pa. Pero worth it naman kasi talagang maganda yung gawa nila. Pati nga pala itong banyo namin ay kasali na din po sa pinag-i-skim coat. Tapos meron na nga mga crack-crack itong pader natin na na-finish. Ayan, nilagyan na rin nila ng patong and hindi mo na makikita after nilang maglagay ng skim coat. So ito guys, naka 2 patong na sila dyan. Kaya ang nagagamit na nila skim coat is 2.5 na po na bag. Ito lang side na to yung nadoble ng patong ha. Yung nandun sa likod ko tsaka dito sa mga gilid, wala pa yan guys. First coating pa lang yan. Makikita mo pa yung pader na butas-butas. Tapos nagbabubbles-bubbles. Ayan, ewan ko ba. Kaya papatungan pa nila ng isa pa. Katapos daw niyan ay lilihain pa yan. Tapos may ilalagay pa sila na primer. Ewan kung ano yung tawag. Basta ang dami kong binili guys na mga kung anek-anek. Ganun pala talaga yung way kung paano mapapaganda yung pagpipintura ng pader. Ayan, makikita mo dyan ang daming mga lata-lata. Ewan ko kung saan nila gagamitin yan. Ganito pala no, kapag talagang yung marunong, yung skill talaga yung gagawa. Excited na nga rin akong ayusan to guys. Ang dami kong naiisip na mga pwedeng ilagay dito. Tapos yung bintana, tapos dito sa pader. Kulang na lang talaga yung kama. Wala pa kasi kaming kama. Pero iniisip ko din kung magkakama na ba kami o yung makapal na lang na foam yung bibilihin namin, yung may spring. Meron kasi akong tinitingnan sa online at naka-add to cart ko na nga yun. Yung parang makapal ba na kama na may spring na usong-usong ngayon na pag i-deliver sa'yo, maliit lang. Tapos pag nahangin nga, lumalaki. Hala, ang excited. Ang excited nang matapos tong kwarto namin. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Yung nagtatanong po ng materials, nasa 8,000 pesos. Tapos yun naman pong mga gumagawa ay 700 per day. Ang ganda na mag-vlog oh. Pag ganito nga na nagpapagawa ka ng bahay ay talaga ganito na yung itsura ng bahay mo. Tingnan mo. Lahat ng nakakalat doon sa loob ng kwarto ay kailangan namin ilabas at hindi ko alam kung saan ko yan ipaglalalagay pag natapos na yung room natin. Syempre, dito na tayo matutulog sa room, hindi na siya storage box. So, kailangan natin mag-isip. So, baka ipagawa na lang natin itong ilalim ng lababo siguro. Diyan ko yan ipagtatambak. Kasi itong mga to nakalagayan doon sa loob ng banyo, di pa naman namin ginagamit, di ba? So, doon muna namin yung ginawang storage room, yung ating banyo dyan sa loob ng kwarto natin. Pero ngayon, kailangan na natin yung alisin. PVC panel, ito yung nauuso ngayon na ginagawang kisame. Kaya ngayon, ito yung gagamitin natin na panlagay sa ating banyo. Nagka-idea ako nito nung nakita ko ito sa bahay ni Amo doon sa CR. So, bali, pinapatong lang nila to. Tapos, pag nililinis ko nga, nahihirapan ako at umaangat-angat. Pero, ang ganda kasi niya. Tingnan nyo naman. Kaya ngayon, itry natin dito sa ating banyo. Bali, nagsimula na nga si Papa Alden na maglagay. Kaso nga lang ay busy pa, kaya hindi niya pa natatapos. Hindi nga ito inaanay. Tapos, maganda talaga, aesthetic talaga tingnan. Tingnan nyo naman, oh. Trending nga ito na panglagay sa kisame, pwede nito sa sala. Tinotox lang to guys, screw lang, sobrang dali niya lang ikabit, so makakatipid talaga. Yung mga bra ko ba naman ay isinalang sa washing machine, ay alagang-alaga ko tong mga to, kinakamay ko pa to minsan. Tapos meron na akong lagay na itong in-order pero hindi nila ginamit, kaya ayan, maghihirap tayo ngayon. Halika na't pasukin natin ang mundo ng laro. May kosa mas matindi pa sa mga ego yak ano kapag bumanat sa mic. Katumbas ko'y ilang tumbok sa aking dila na hindi na nagbabago ng tumbok. Hinasa ng panahon kasabay ng Nag-start
nag-start na rin sila guys sa kisame. Ayan siya. And may nilalagay sila dito sa gilid na parang gasa sa atin pag may sugat. Ayan. Ang dami. Here it is. Ganyan siya. Dumidikit yan. Ayan siya guys. Nilalagay siya sa mga gilid. Para hindi naman siya. Kasi nagsimula sila sa ating kisame. Ayan. Yung mga gilid, lalagyan pa ng gano'n. O, diba? Hindi lang sugat yung nilalagyan ng gasa. Pati yung mga butas. Tingnan natin guys yung ginagawa nila today. So, ayan na ang itsura. So, today sa kisame na po sila nag-skim coat. And, tingnan nyo naman, nagka-snow na dito sa loob ng kwarto namin. Sobrang alikabok guys. Grabe, malala. And ito yung pader. Nag-aas-is na sila ng liha. Nililiha na po yung buong pader. Tapos yung CR. Kaya naging ganito na po kaalikabok. Diyos mio. Kaya sabi ko nga isasarado lang namin itong kwarto habang naggaganyan sila. Iniisip ko nga yung buong kisame namin sa sala. Paano na lang kapag nagganito na rin? So, nagkaka-idea kami ngayon na wag na lang i-skim coat yung kisame namin. Patungan na lang namin ng ganitong sa CR na ilalagay namin yung PVC panel. Nakita nyo ba yung nandito sa CR guys? Ayan, yung kulay parang kahoy dyan sa ibabaw. Hindi pa nga lang tapos yan dahil busy pa si Papa Alden. So, naisip namin ganoon na lang yung ilagay dito sa sala dahil nga ang hirap kapag ganito, buong ganito yung ano nyo, yung bahay. Diyos ko po, ang alikabok. So, today, iyan ay pang 3 days na nilang nagtatrabaho. So, bukas naman siguro ay mag-aas-is naman ulit sila nitong kisame. So, ngayon kasi ang inas-is lang nila is yung pader. Tapos, yung sa CR, tapos na rin guys. Nalinis na rin nila, nalihan na rin yon. So, pipinturahan na lang yon. Ewan ko kung anong sunod na process. Marami palang process to, no? So, ano ba ang purpose ng pag-i-skim coat? Yan ay pangpatibay nung ating pader. Hindi basta magka-crack kasi mas matigas po yan. Kesa ipifinish mo siya ng semento na puro. Mas prone siya sa crack. Kung meron tayong skim coat, bawa naka-rough lang kasi itong sa kwarto namin. So ayan, mas maganda siyang skim coat. Kaso nga lang ang problema, sobrang magastos. 6 na bag po ng skim coat yung kailangan natin. Pero kung semento lang to na puro is baka 2 lang na semento tapos na to. And mas mabilis din matatapos. Kaso nga lang prone siya dun sa mga crack-crack. 'Di ba? Kapag pininish kasi siya ng semento, makikita niyo yung pader niyo, mga ilang taon meron ng mga crack. Katulad dun sa kwarto ni Kuya Kel, ni Jillian. Pero ito, hindi natin makikitaan to ng crack-crack dahil naka-skim coat po. So far, maganda naman na siya. Ayan, nag-uwian na yung trabador natin and ito na ang itsura ng kwarto natin. Grabe talaga, yung lamesa natin sobrang dumi na. Yan yung sa dining table natin. Yan yung ginamit nila na apakan para maabot yung kisame. And yeah, this is it guys. Konting kembot na lang. Ito yung ating banyo. Sobrang amazing kasi ang kinis ng pader. Maalikabok pa nga lang and hindi pa tapos. And sa susunod ay si Papa Alden na yung gagawa niyang kisame. Tapos bibili ng bowl and yung ating gripo and then pwede nating magamit yan. Tapos bibili din tayo dito ng higaan natin. Yun na lang yung kulang. After nga nyan, tara munang magbantay sa taas. Ayan yung ating bahay sa baba. Meron namang kumakain kahit papaano pero sobrang hina talaga guys ngayon. Ewan ko ba. Grabe, nakakapang ano ba. Buti na lang masipag tayo mag-vlog-vlog. Pero sobrang hina talaga ng kainan. Kumbaga nakakalibre lang talaga kaming kain everyday ng mga tao, ng mga people dito. Meron naman pa isa-isa ng kumakain ngayon. Hindi ko alam kung anong problem ba. Pero ayan, sobrang dami na kasi nagsibol dito ng mga kainan. Kaya ganun. Pero patuloy lang tayo. Minsan naman ay marami namang kumakain. So laban lang. Laban Japan. Kaya ayan, sinisipag na ulit tayo mag-vlog, mag-update sa inyo. Sobrang tagal kong walang update dahil nabisi tayo ng mga nakaraan dahil sa mga ginagawa natin. Pero ngayon, ayan, magbablog-vlog na ulit tayo sa YouTube. Si Kuya Kel and si Papa Alden naman para sa lulutuin natin laing bukas.
Busy din maghimay ng kanyang laing na lulutuin, and yung ating customer na isa. Lagi yan dito guys, kumakain talaga si kuya ng dinner or minsan umaga. So, paano ba yan? Dito na muna yung ating vlog. Salamat sa mga nakasuporta pa rin dyan sa amin. Thank you for watching. Bye-bye! Meron pa dito sa kabila. Tingnan natin. Mas malaki to guys. Ganyan dito. Ayan oh. Kita niyo, ang haba pa. Yan yung sinasabi ko na pag walang skin coat, ganyan ang mangyayari. Marami pa yan dito. Kaso natakpan niya talaga paalin ng skin coat yung iba. Ayan, mayroon pa dito yung isa. Nung bago mong pintura, tinakpan niya. Kaso may mga naglabasan na naman na bagong crack. Ang pangit, di ba? Pag may mga ganyan. Yung iba, hindi naman kita. Yan, ito yung room ni Ate Jillian. Tingnan naman natin yung room ni Kuya. So far, wala naman pala dito sa kwarto ni Kuya Phil. Bagong pintura lang kasi doon pag-uwi ko, diba? So, wala naman siya. Okay naman yung, ano niya, si padero lang mga kakak na nakikita. Mas maganda pala dito. Ito yung pinakaunang pinagawa natin. Yan, wala naman. Okay naman pala dito. Yan, si Lakot. Say hello to the vlog.